So nagbabalik tayo para sa isang kwento para sa bayan. My name is Sidebix. So panoorin natin yung sinasabi ng isang batikang anchor, mediamen, o ngayon ay political commentators na or political analyst na si Manong J. Sonsa. Doon sa kanyang na sinasabi niya about kay Madriaga, no, na talagang para sa akin isang polluted na witness naman talaga. So wag na tayong yan kasi alam naman natin na talim witness yan, kagagawan na lahat ng mga kambing yan. So wag na tayong panoorin na lang natin kung ano pwede niya masabi at itatakil natin kung ano pwede nating may comment sa mga sinabi niya. Nagpahayag ng pagdududa ang isang political commentator sa paraan ng paghawak ng Kongreso sa impeachment proceedings, lalo na sa usapin ng due process at pagtrato sa mga ebidensya at testigo. Narito ang balita. Sa panayam ng SMNI News sa veteranong broadcaster at political commentator na si Jay Sonsa, inihayag nito na maaring igiit ng House Committee on Justice na bahagi ng due process ang kanilang mga hakbang. Ngunit hindi umano sila ang may huling kapasyahan sa kung ano ang tama o mali sa ilalim ng batas. Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. Dagdag pa niya, kaya umabot sa Korte Suprema ang ilang abogado ay dahil nais nilang malinawan kung nasusunod ba ang tamang proseso sa impeachment. Binanggit din niya na posibleng magsampa pa ng panibagong kaso laban sa ilang mamabatas upang matigil umano ang mga irregularidad. Kinwestiyon din niya ang paraan ng pagtanggap ng Justice Committee sa affidavit ng isang testigong si Madriaga. Ayon sa kanya, may kakulangan sa dokumento dahil hindi umano na isumite ang orihinal na affidavit, ngunit tinanggap pa rin ang supplemental affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? So doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito sa due process nila. Iginit pa niya na tila hindi pinapayagan ang masusing pagkwestiyon sa kredibilidad ng testigo na para sa kanya ay mahalagang bahagi ng isang patas na proseso. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling paninindigan ng ilang mamabatas na sumunod sila sa tamang proseso. Gayunman, inaasahang magpapatuloy ang diskusyon at posibleng mga legal na hakbang kaugnay ng isyong ito. So, yun. So, para sa akin, no, bilang isang mamamayan, no, bilang isang Duterte supporters, siyempre magpapakabayas ako dahil yun naman talaga ang totoo, no? Na ano yun yung sinasabi nga ni grave abuse of discretion. So walang batayang desisyon. So yun naman talaga yan kasi hindi naman talaga yan hindi naman talaga yan para tuntunin yung katotohanan, kundi talagang trial by publicity, no? Para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Which is yung style na yan is mga siguro kung nasa 80s, 90s or mag 20s, di ba? Medyo obra pa yan nung wala pang social media. Pero ngayon hindi na obra yan na yung mga ganyang kalokohan na ganyang style na, di ba? Na puro kwento lang na, di ba? Para lang kasi ang intention talaga niya is demolition job. Yun lang talaga yan. Yun lang talaga, walang ibang yan. Walang ibang intention kundi demolition job lang talaga. Yun lang talaga ang yan. Kaya nga tinanggap nila yung supplemental ni Madriaga di ba? Oh, kasi nandoon nakalagay yung sinasabi nila about kay Baste. Yung sinasabi niya about kay Baste na bading-bading ganyan. Yun. Kung bakit so bakit pa tatanggapin yun? Di ba? Truly, ang intention nun kasi sirain yung mga Duterte. Kasi meron nang naunang sino pang salaysay meron na siyang Oh, bakit tinanggap? Kasi nandoon nakalagay yung mga paninira about kay Baste. Kasi alam nila na si Baste, posibleng pumosisyon kapag si VP Sara na-impeach. So nandoon pa rin yung ang intention talaga doon, demolition job talaga, trial by publicity, kukuha ng simpatya sa taong bayan. Which is ang taong bayan, lalo na yung mga majority na sumusuporta sa mga Duterte. Ibig sabihin, kapag supporter ng mga Duterte, hindi na magbabago yan. Kahit na anong kwento nyo, hindi na magbabago yan. Kaya yung style nyo na, ganyang style na pang 80s, 90s, hindi na ubra yun ngayon. Akala nyo makakuha kayo ng simpatya dahil sa ginagawa nyo about doon kay Baste, doon kay kay VP Sara. Wala kayong makukuha ng simpatya. Kayo lang din naglolokohan. Hindi na ubra yun ngayon. Ang social media, isang click lang, isang touch lang, may interaction ka kagad. So ano pa? Noon, oo, pwede yun kasi wala pang ibang pwedeng magbalita sa inyo, saka sa taong bayan.
Kaya natitwist nila yung katotohanan. Pero ngayon, hindi na po pwede yan. So malinaw na talaga mayroong grave abuse of discretion. So walang batayang pagdesisyon kung bakit tinanggap nila yung reklamo ng impeachment ni BP Sara. So ganun lang kasimple yun. Diba? Sinasabi nilang sufficient, no? Pero ang totoo naman talaga, insufficient naman talaga. Kasi unang-una, ang batayan nila about dun sa findings ng COA. Tapos ang nakakatawa pa, naglabas ng disallowance ng COA yung bago mag-hearing, na hindi nila binigyan o hindi nila in-inform yung OBP. So how come mabibigay sila ng disallowance na 375 million something kung nagbigay na sila ng unmodified opinion about dun sa confidential fund ng DepEd noon? Diba? So doon pa lang nakakapagtaka na. Ibig sabihin, contaminated na rin tong COA. Kasi noon, makita mo naman sinasabi ng COA noon consistent sila. Nasunod yung guidelines sa pag ng OBP. Walang di ba? So yung 73 million disallowance, normal yan. Kasi pwede mo pang iano yan Pwede mo pang, kumbaga hindi pa final and executory yan. Pwede mo pang ilaban yan. Kasi nangyayari yun sa mga ganyan kung kapag hindi na-honor yung mga resibo na naibigay mo. Di ba? Like mga kagaya ng mga pagbibigay mo o pagbabayad mo dun sa taong informant mo. Wala naman talagang resibo na legal na may bibigay yan Kundi ang may bibigay lang yan, sulat kamay. Dahil nga, saan magpapagawa ng resibo yung mga yan nandoon nga yan sa hukbo ng mga NPA Di ba? At, di ba, tinatraidor mismo ang mga kasama nila, yung mismong NPA, yung mismong organisasyon. So bakit magbibigay ng resibo yan? So yun yung mga rason kung minsan hindi natatanggap na kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng disallowance. Pero hindi ibig sabihin, meron ka nang ninakaw doon. So, ayan, yung 73 million na yan, na disallowance na sinasabi ng COA sa OBP, pwede pang ilaban yan ni BP Sara. Diba? Hindi pa final executory yan. Pero, pagdating sa kakamping, nagnakaw ka na. Pero si De Lima, na mayroon ng final and executory, hindi nila masabihan na nagnakaw. Diba? Samantalang, daang milyon din yung disallowance ni De Lima. Daang milyon din disallowance niya. And final na and executory sa Supreme Court. So, hindi mo na pwedeng ilaban yan. So, kay BP Sara, pwede pa. So, ibig sabihin, hindi porke may disallowance ka, may ninakaw ka na. Pero sa justice ng kakamping, nagnakaw ka na agad. Pero pagdating sa kanila, si De Lima, may final na at executory, wala silang masabi. So, yun yung pagkakaiba ng kakamping. Meron silang sariling justice system. Di ba? So, peace.